Princess Maria Glyza Balbaira. Ako po ay ah, graduate na po ng grade 12 at sa school po sa Dagatan Integrated National High School. Ayun po, bilang isa pong, kinakabahan ako. Bilang isa pong Kristiyanong estudyante, syempre, lahat po ng estudyanteng ligtas, ako maintindihan po ako, syempre. At yun nga po, ako po ay bata pa lamang, ay nandito na din sa simbahang ito. Well, hindi ko po tanda kung ano yung mga nangyayari dati, pero po sa mga kwento po sa akin ng akin pong mga dating teachers dito, ako daw po ay mabait. Ako daw po ay tahimik lang. Yan, nung bata. At ayun, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil simula po noon, sabi po ako po ay 3 years old nung nagsimula po kaming maka-attend dito sa simbahan. At ngayon po ako po ay 17, malapit nang mag-18. Iniimbita ko po kayo. At yan, wait lang, dapat hindi nakakatawa. Dapat nakaka-bless. Yan, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yun nga po, ako po ay bata pa lamang, ay nataniman na po ng salita po ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat dahil yun, ginamit po sa amin ang buhay po ni Kuya Henry. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa dinami-dami po naming bahay, kung saan-saan kami mapunta, kung saan-saan kami lumipat, si Kuya Henry po ang unang nakakaalam kung saan po kami nakakalipat. At yun po ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon dahil laging may way para masundan kami at para yun, laging makabalik dito para manambahan nga po. Ayun, ako po ay nagpapasalamat at ako nga po ay iniligtas ng Panginoon at naranasan ko po sa school naranasan ko po sa school ay mahirap maging isang Hello, yan. Ayan, nalimutan ko na. Ayan, ako po ay estudyante. Mahirap maging isang estudyanteng Kristiyano kasi kailangan mo maging iba sa kanila. Kailangan mong maipakita sa kanila na iba ka, na hindi ka katulad ng mga ginagawa nila. Nandun yung times na minsan mahirap panindigan pero kailangan mong gawin kasi isa kang Kristiyano. At yon, nung grade 10 ako, nandun yung kailangan mong hindi sumayaw kasi isa kang Kristiyano, hindi ka nasayaw. Kailangan mong piliin kung ano yung pinaninindigan natin. Hindi yung nakaranas ako noon na sinasabihan ako na bagsak ako sa PE kasi nga ganon, hindi naman nasayaw. So kailangan, kung gusto ko daw po maangat yung aking grades sa PE, gumawa daw po ako ng bagay na yung kaya ko. At yun, kumanta. At yun, nakakahiya yun kasi hindi naman ako marunong kumanta. Pero syempre, gusto mo magkamarka at ayaw mo din namang sumayaw. Di yun. Tapos po, grade 11, nakaranas din ako na gusto ko nang tumigil. Dahil gusto ko nang tumigil, second sem, tumigil ako na nagsabi din ako nun kay Kuya Hen na gusto ko nang tumigil dahil nahihirapan ako. Yung parang, nahihirapan ako sa activities, nahihirapan din ako kasi that time nanghihina din ako noon. At gusto ko na nung tumigil kasi, hindi ako. Gusto ko tumigil nun kasi sabi ko, mas gusto ko na, gusto kong yung
yung laging nandito kasi sa simbahan that time. Kasi nga nanghihina ako noon. Naiyak ako. Nanghihina ako noon, tapos parang hinanap ko yung, ano ba? Yung, ano yung tawag doon? Yung pakiramdam na dati kasi nung bakasyon, syempre, lagi kang nasama sa soul winning, tas pagka may mga Bible study, sasama ka. Tas nung time na yon, parang mas gusto ko nun, sinabi sa akin ni Kuya Hen, wag mong pagbanggain yung parehas dalawang mabuti. Mabuting maglingkod at mabuting mag-aral. Wag mong pagbabanggain yon. Tas isa din na paalala sa akin, sinabi din sa akin ni Ate Garano na sabi ay, ang tamang balanse, yung laging mas lamang ang sa Panginoon. Tas noon, unti-unti ako po ay, pero nakapagsabi na po ako sa teacher noon na ako po ay titigil nung grade 11. Pero yun nga po, naging okay, tapos ay di nagpatuloy nga po. And then ng grade 12, sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nakagraduate kahit po hindi ko din po alam kung bakit anong nangyayari, kung bakit ako nagiging with honor. Ako po hindi talaga nagbabawasan ng gawain. Ako po tamad. Tamad po ako mag-aral. Hindi ko po alam kung bakit ako nagiging with honor. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi pa rin po pinapabayaan at pinapakita pa rin po ng Panginoon sa akin ang kanyang kabutihan. At yun nga po, nung naalala ko na nung grade 11, mag-grade 12 ako, sabi ko, pinag-pray ko sa Panginoon na sana hindi ako graduate nang wala akong bunga. Pero yun, nakagraduate, wala akong bunga. Pero pinakita po sa akin ng Panginoon na porket hindi ka binigyan ng Panginoon or hindi in-answered prayer ng Panginoon, yung panalangin mo this year, ititigil mo na. So kahit hindi ako nag-aaral, nagpe-pray pa rin ako na sana magkaroon pa rin ng bunga at sana ganun din kayo na hindi kayo napasok para matuto lang kasi tayo bilang Kristiyano nga, ang goal din natin is makapamahagi ng salita ng Panginoon. At hindi madali, hindi madali, madaming kang pagdadaanan, hindi naman yan nandun yung sinasabi nilang tuwid yung daan, minsan napapaliko ka. Pero palaging may way pabalik sa Panginoon. At yun, sana po ay magpatuloy tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Nakakatuwa pong